Kai Sotto, tumira sa labas. Bang! Ito ang isa sa mga highlights sa laro na gustong-gusto nating makikita dahil we expect it to happen. And true enough, ay swak ang tira ni Kai sa tres. At LeBron James may sagot sa kanyang mga critics. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Look at this play. Nag-set ng isang pick si Kai Sotto, pero instead of rolling to the basket, ay nag-pop out si Kai and he is wide open na nakita naman at pinasa kaagad ang bola. Pagkatanggap ni Kai ng bola, ay walang hesitation at tira kaagad. Bang! Ito ang dapat gawin ni Kai every game day. Siguro, at least 10 mid-range and long-range shot ang dapat niyang ititira dahil he is a capable shooter. Pinambakan ng Otsunomiya Breaks ang Koshigaya Alphas 94-76 sa unang preseason game ng Alphas at pinakaunang laro ni Kai Sotto sa Alphas in public. Pero kahit natalo ang Koshigaya Alphas, ay okay pa rin dahil merong pang at least 1 month na mag-improve ang team, especially sa kanilang teamwork. Mukhang hindi sineryoso ng Alphas ang laro at nakulangan ang kanilang coach sa kanilang intensity from start to finish. But the good thing ay, preseason game pa lang ito at meron pang isang buwan na mag-improve ang team. Pero isa sa pinaka-nagustuhan ko na highlight sa laro ay ang tira ni Kai sa labas na kung saan swak na swak and hopefully ma-realize ng kanilang coach the need for Kai Sotto to shoot more outside shots. If Alphas wanted to contend for championship, ay dapat talagang gawin nila si Kai na main man in offense, which is hindi natin nakikita sa laro versus Breaks. Pero the bright side ay nakikita natin na napaka-effective na ni Kai. Pinakita niya ang kanyang outside shooting and at the same time, pinakita ni Kai ang kanyang dominance inside the paint. Pero mukhang hindi pa tinudo ng ating idol ang kanyang laro. Kulang pa sa intensity. In fact, kulang sa intensity ang buong team. Ito ang lantarang sinasabi ni Coach Enzai and I quote, "We've been playing about 4 games this preseason and practices matches, but we've been struggling to get the intensity we need right away." Ang next preseason game ng Alphas ay ngayong September 28, this time against Shiga Lakes. At balitang NBA naman, si LeBron James ay nagbigay ng diretsahang sagot sa social media tungkol sa mga criticism ukol sa kanya. Si LeBron James ng Los Angeles Lakers responded in his social networks in an ironic way to the criticisms about him. Si King James na isang 4 na beses na NBA champion at isa sa pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng basketball ay hindi na bago sa kanya ang mga kritisismo habang patuloy ang debate kung sino ang tunay na great of all time ng NBA, si LeBron James ba o si Michael Jordan? Madalas na nasusuri itong si LeBron James para sa kanyang estilo ng laro. Papasok sa kanyang ika-22 NBA season kasama ang Los Angeles Lakers, patuloy na pinapatunayan ni LeBron James ang kanyang kakayahan sa kabila ng mga pagdududa. But some still argue that his success is rooted more in physical dominance than skill. Bilang tugon sa mga narratives, nagbigay itong si King James ng matinding sagot sa social media. Sa kanyang Instagram, nag-post siya ng isang clip mula sa kanyang 2015 playoff highlights na may kasamang sarcastic na caption, "Pure brute strength and just running people over my whole career. No skill detected."
Ito ay isang malinaw na pagsagot sa mga kritiko na matagal nang nagsasabi na si LeBron James ay umaasa lamang sa kanyang laki at lakas kaysa kanyang basketball IQ. Ang mensahe na to ni King James ay loud and clear na ang kanyang laro ay higit pa sa simpleng pwersa. At si LeBron James ay sabik na makapaglaro kasama si Bronny James. Habang papalapit na si LeBron sa makasaysayang milestone sa paglalaro kasama ang kanyang anak na si Bronny James, ramdam na ang excitement. Ang Los Angeles Lakers ay nakatakdang gumawa ng kasaysayan sa NBA sa pamamagitan ng posibilidad na magkasama silang dalawa na maglaro sa Crypto.com Arena. At pumayag naman itong si Jamal Murray sa 4-year, $208 million max extension. Ang star point guard ng Denver Nuggets na si Jamal Murray ay nakipagkasundo sa 4 na taong $208 million maximum contract extension ayon sa isang taong may kaalaman sa kasunduan. Gumawa itong si Jamal Murray ng isang kahangahangang pagbabalik mula sa isang torn ACL na nag-sideline sa kanya sa buong 2021-22 season para tulungan ang Denver Nuggets na makamit ang kanilang kauna-unang NBA title noong 2023. At sinundan ito ng isang regular season na puno ng mga injury at isang pinigilang playoff run ngayong summer. Bago ang isang nakaka-disappoint na performance ng Canadian sa Paris Olympics kung saan madalas siyang pumasok mula sa bench. Sa Denver Nuggets gayunpaman, si Jamal Murray ang pick and roll partner ni 3-time MVP Nikola Jokic at nagbibigay sa Denver Nuggets ng isa sa pinakamahusay na offensive duo sa NBA. Ang extension ay ilang buwan ng pinag-uusapan ay ang magpapanatili kay Jamal Murray na nakasuot ng uniforme ng Denver Nuggets hanggang sa 2028-29 season. Ang franchise all-time leader sa three-pointers, si Jamal Murray ay nag-average ng career best na 21.2 points, 6.5 assists nung nakarang season, pero nakaligtaan niya ang 5 mga laro dahil sa iba't ibang mga major injuries. Matapos makapagtala ng 2 game winner sa first round series ng Nuggets laban sa Los Angeles Lakers, si Jamal Murray ay nagka-injury and Denver Nuggets 7-game loss to Minnesota Timberwolves in the second round. Si Jamal Murray ay nag-average lamang ng 6 points bawat laro sa Olympics at nag-shoot ng mababa sa 30% from the field and 15% from the 3-point range na nagbigay daan sa maraming Denver Nuggets fans na magtaka kung matutuloy ang kanyang extension.